Sabi nila, ang pagtataksil daw ay parang magnanakaw darating sa gabi, kukuha ng hindi sa kanya at sisirain ang lahat. Pero sa akin, hindi ganoon ang nangyari. Dumating ito sa anyo ng isang mainit na pandesal sa umaga, sa isang tawag na hindi tungkol sa bayarin sa kuryente, at sa isang pares ng mga matang nakakakita sa akin. Hindi bilang asawa ng isang OFW, kundi bilang isang babaeng uhaw na mahawakan ng kamay. Hindi ko binalak na wasakin ang tahanan namin. Pero paano mo pipiliing manatili sa isang bahay na puno ng mamahaling gamit? Kung ang puso mo naman ay parang nakakulong sa isang freezer. Kung ikaw ang nasa lugar ko. Kung ang tanging nagpapadama sa iyong buhay ka pa ay ang taong hindi dapat sa iyo. Kaya mo bang tumalikod? Sabi nila, ang pagsisisi raw ay laging nasa huli. Pero ang totoo, nararamdaman mo na yan bawat segundong humihinga ka sa gitna ng isang pagkakamali. Ngayon, habang inaalala ko ang lahat, napagtatanto ko na hindi naman biglaan ang pagguho ng mundo ko. Hindi yon parang lindol na sa isang iglap ay wasak agad ang pundasyon. Para itong anay, paunti-unti, paisa-isa, hanggang sa ang akala mong matibay na haligi. Marupok na pala sa loob. Minsan, tinitingnan ko tong bahay namin dito sa Batangas. Maganda. Malaki. Sabi ng mga kapitbahay namin, swerte ko raw kay Elias. 6 na taon na siya sa Saudi. Ang bawat tiles na tinatapakan ko, ang malaking TV sa sala, ang dambuhalang refrigerator na laging puno ng pagkain, lahat yan, padala niya. Ang kintab, di ba? Pero ang hindi nila alam, bawat kanto ng bahay na to, napakalamig. Parang nakatira ako sa loob ng isang showroom sa mall. Maganda tingnan, pero walang buhay. Ganito ang buhay ko araw-araw, gigising ako. Magluluto para kay Lia. Ihahatid siya sa school. Pagkatapos ay babalik dito sa malaking bahay para maglinis ng mga gamit na wala namang gumagamit. Maghapon kong kasama ang katahimikan. Yung tunog lang ng bentilador ang naririnig ko. Minsan nga, kinakausap ko na ang sarili ko para lang masiguradong hindi ko pa nakakalimutan kung paano bumuo ng salita. Tapos, tuwing Biyernes ng gabi, tatawag si Elias sa video call. Mabel, natanggap mo na ba ang padala ko? Yan ang bungad niya. Laging ganyan. Hindi kamusta ka or namimiss kita. Diretso agad sa pera. Nakikita ko siya sa screen ng cellphone ko, yung mga mata niyang laging namumula dahil sa alikabok ng disyerto. Yung salamin niyang laging may bahid ng daliri. At yung suot niyang kupas na t-shirt na may tatakpan ng kumpanya nila. Oh, Elias, salamat. Nakabayad na rin ako sa kuryente at sa matrikula ni Lia. Sagot ko naman, mabuti, magtipid ka. Ha? Alam mo namang mahirap ang buhay dito. Huwag kang bibili ng mga hindi kailangan. Titingin siya sa paligid ng bahay sa pamamagitan ng kamera. Hahanapin ang mga bagong gamit. Para bang sinisigurado niya na ang bawat sentimong pinaghihirapan niya ay naroon, nakadisplay. Pero hindi niya tinitingnan ang mga mata ko. Hindi niya napapansin na yung babaeng nasa harap niya. Unti-unti nang natutuyo ang kaluluwa. Para akong isang bank account na may mukha. Hanggat maayos ang balanse, kampante siya. Isang hapon, nasira yung bumbilya sa kusina. Pagkatapos, yung gripo naman sa lababo ang nagsimulang tumulo. Nakakarindi. Tuk, 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 bawat patak. Parang paalala kung gaano ako kawalang kwenta sa mga simpleng bagay. Wala akong alam sa pag-aayos. At si Elias, nasa libu-libong milya ang layo. Doon pumasok si Nico. Kaibigan siya ni Elias simula pagkabata. Magkumpare sila. Si Nico ang pinagbilinan ni Elias bago siya umalis. Pare, ikaw na ang bahala sa mag-ina ko. Silipin mo sila paminsan-minsan. At ginawa naman ni Nico. Pero nung mga unang taon, hindi ko siya pinapansin. Isang salamat kumpare lang. Tapos na. Pero nung hapong yon, nang dumating siya para ayusin ang gripo, iba ang naramdaman ko. Siguro dahil sobrang tahimik na ng bahay. Siguro dahil kailangan ko lang talaga ng kausap. Naalala ko pa nung pumasok siya. Suot niya yung kupas na asul na t-shirt na may mantsa ng grasa sa balikat. May dala siyang toolbox na kinakalawang na ang lock. Pagpasok niya, amoy araw siya yung amoy ng taong galing sa trabaho. Totoong trabaho.
Hindi amoy ng aircon o amoy ng sabon na binili sa mall. Amoy siya ng lupa at pawis. Pasensya ka na, Mabel. Ngayon lang ako nakadaan. Maraming ginagawa sa talyer. Sabi niya habang lumuluhod sa ilalim ng lababo. Tinitingnan ko lang ang likod niya. Napansin ko yung mga kamay niya magaspang, may mga itim-itim sa ilalim ng kuko. Pero nung hinawakan niya yung gripo, napakaingat ng mga kilos niya. Hindi siya nagmamadali. Ayos lang, Nico. Salamat nga pala sa pagpunta. Sabi ko habang nagtitimpla ng kape. Kamusta na pala kayo? Hindi na kayo nakakadaan dito, ni kumpare mong Elias. Tumigil siya saglit sa pagpihit ng wrench. Busy rin si Elias, Mabel. Alam mo naman yon, kayod kalabaw para sa inyo. Pero lagi kanyang nababanggit sa text. Proud na proud siya sa bahay nyo. Ngumiti lang ako ng pilit. Proud sa bahay. Lagi na lang tungkol sa bahay. Nang matapos siya, inabutan ko siya ng kape at isang platitong pandesal na binili ko kaninang umaga. Umupo siya sa tapat ko sa dining table. Ang dumi ng t-shirt niya para sa puting-puting upuan na binili ni Elias. Pero wala akong pakialam. Mas gusto kong makita siya roon kaysa sa bakanting upuan na 6 na tao nang walang nakaupo. Mabel, tawag niya. Tumingin siya sa akin. Hindi sa TV, hindi sa paligid, kundi diretso sa mga mata ko. Ayos ka lang ba talaga? Natigilan ako. Simple lang ang tanong niya. Pero parang may bumasag na kung ano sa loob ko. Walang nagtatanong sa akin yan. Kahit si Elias, kahit ang nanay ko, lahat sila. Ang tanong ay kamusta si Leah? Kamusta ang pera? Kamusta ang bahay? Oo naman, bakit mo na itanong? Pilit kong tawa. Wala lang, parang ang lungkot ng bahay nyo, napakatahimik. Hindi ako nakasagot. Uminom lang ako ng kape, kahit matabang na yon. Nang paalis na siya, may iniwan siyang maliit na piraso ng papel sa tabi ng baso niya. Akala ko listahan ng mga piyesang kailangang bilhin. Pero nung binuklat ko pagkaalis niya, may nakasulat na maikling mensahe sa likod ng resibo ng talyer. Hindi mo kailangang maging malakas araw-araw, Mabel. Kung kailangan mo ng tulong o kahit kausap lang, nandito lang ako. Nakatitig lang ako sa sulat kamay niya, mga letrang medyo tabingi. Hindi perpekto, pero totoo. Noong gabing yon, habang nakahiga ako sa gitna ng malaking kama namin, hindi ako makatulog. Hawak ko yung papel hanggang sa malumot ito sa pawis ng palad ko. Hindi ko alam kung bakit, pero nung gabing yon, hindi ko hinintay ang tawag ni Elias. Sa halip, paulit-ulit kong binabasa ang sulat ni Nico sa dilim. Bakit ba ang isang simpleng piraso ng papel ay parang mas mabigat pa sa lahat ng perang ipinapadala ni Elias mula sa Saudi? Bakit parang doon sa maliit na sulat na, yon, pakiramdam ko ay buhay uli ako? Siguro, doon nagsimula ang lahat. Sa isang patak ng tubig, mula sa sirang gripo, at sa isang taong nakapansin na ang katahimikan ko ay hindi naman talaga kapayapaan, kundi isang sigaw na walang nakakarinig. Hanggang sa maisip ko, bukas kaya, may masisira uli sa bahay na to, o baka ako na ang susunod na masisira. Ang papel na yon, nung una, itinago ko sa ilalim ng unan, tapos nilagay ko sa loob ng Bible, sa pahina ng awit, 23 kung saan nakasulat, hindi ako magkukulang, para bang doon ko gustong ilagay ang pag-asa ko. Kahit alam kong mali, hindi naman kasi si Nico ang pastol ko, pero sa totoo lang, siya ang nagparamdam sa akin na may nagmamalasakit. Ang galing noong gabing yon, nakatulog ako ng mahimbing, parang isang sanggol na pagod na sa iyak. Sa wakas ay nakaramdam ng kalinga. Hindi naman agad nagbago ang lahat. Hindi naman agad akong naging ibang tao. Ang buhay ko ay patuloy na umikot sa pag-aalaga kay Leah at sa pagpapanatili ng ayos ng bahay namin. Pero iba na ang pakiramdam ko. Parang may nabuksan na munting bintana sa loob ko. Dati, para akong nasa isang selyadong kahon, walang pumapasok, walang lumalabas. Ngayon, may kaunting hangin na, kahit paano. Simula noon, napansin kong parang lumalabas ako sa sarili kong bahay. Hindi yung literal na lumabas, kundi yung pansin ko. Napapansin ko na yung mga ginagawa ni Nico sa tindahan niya, kung saan siya kumakain ng tanghalian. Minsan, kapag naglalakad ako pabalik galing sa eskwelahan ni Leah, sinasadya akong dumaan sa harap ng talyer niya. Hindi ako tumitigil.
Hindi ako kumakaway. Pero tinitingnan ko siya. Naalala ko pa yung isang hapon. Nakaupo siya sa harap ng tindahan niya, may hawak na spanner, at inaayos niya yung makina ng isang lumang motorsiklo. Ang dumi ng mukha niya, may grasa sa noo. Pero yung tingin niya sa motorsiklo, parang may pinag-aaralan siyang isang obra maestra. Tapos, titingin siya sa paligid. Ngingiti ng tipid sa mga dumadaan. Yung ngiti niya, hindi yung pang-akit. Yung ngiti niya, parang pagod. Pero may kabaitan. At alam ko na, kahit hindi niya ako napansin noon, sapat na yon para makahinga ako. Kung alam ko lang noon, na ang simula ng kapahamakan ay madalas na nagsisimula sa isang simpleng tingin. Sa isang simpleng pagmamalasakit, nanatili yung papel sa loob ng Bible ko ng halos 2 linggo. Kung tutuusin, wala naman talagang mali siya yon. Diba isang kaibigan na nag-aalala sa asawa ng kaibigan niya? Normal lang yon sa aming mga Pilipino. Pero ang tanong na hindi ko masagot-sagot nun, bakit kailangan kong itago? Bakit pakiramdam ko kapag nakita yun ni Elias o kahit ni Aling Puring, para na akong pumatay ng tao? Siguro dahil alam ko sa sarili ko na hindi lang yung tulong ang hinahanap-hanap ko, kundi yung pakiramdam na may nakakakita sa akin, hindi bilang nanay ni Leah, hindi bilang asawa ni Elias, kundi bilang ako, si Mabel, isang hapon, biglang bumuhos ang ulan. Alam mo yung ulan sa probinsya na parang wala nang balak tumigil. Yung langit, kulay abo na parang laging galit. Nasa loob ako ng bahay, nagtitiklop ng mga damit na bagong hango sa sampayan. Amoy araw pa yung mga t-shirt ni Elias na hindi naman niya naisusuot. Biglang may kumatok sa gate. Nung tiningnan ko sa bintana, si Nico, nakasuot siya ng dilaw na kapote na may punit sa bandang balikat. Nakadikit na lang yung duct tape para hindi pasukin ng tubig. Nakasakay siya sa luma niyang motor. Pagbukas ko ng pinto, basang-basa siya. Yung buhok niyang medyo mahaba, tumidikit na sa noo niya, at may mga butil ng ulan na tumutulo mula sa dulo ng ilong niya. Mabel, dumaan lang ako. May dala akong pandesal. Mainit pa to, sabi niya. Sabay taas ng isang supot na plastik na puti. Usok pa yung loob ng plastik. Nico, bakit nagpaulan ka pa? Pasok ka muna. Baka magkasakit ka niyan. Sabi ko, tumanggi siya nung una, nag-aalangan, pero nung lumakas palalo ang buhos ng ulan, pumasok na rin siya sa garahe. Hinubad niya yung kapote niya at isinabit sa gilid. Doon ko napansin yung suot niya sa loob, isang simpleng puting sando na medyo bakat na ang katawan dahil sa basa, at yung pantalon niyang maong na marami ng mantsa ng langis sa tuhod. Salamat, ha? Sabi ko, habang kinukuha yung pandesal. Magtitimpla lang ako ng kape. Habang nasa kusina ako, naririnig ko yung tunog ng ulan sa bubong na yari sa tisa. Napakaingay. Pero sa loob ng bahay, parang may ibang klaseng katahimikan. Isang katahimikan na hindi nakakabingi, kundi nakakakalma. Dinala ko yung kape sa mesa, sa garahe. Doon kami naupo. Nakatingin lang kami sa ulan. Kamusta si Leah? Tanong niya habang hinihipan yung kape. Ayos naman. Nasa loob, nanonood ng cartoons. Alam mo naman yung batang yun, basta may TV, nakakalimutan na ang mundo. Natawa siya ng mahina. Yung tawa niya, galing sa lalamunan, hindi pilit. Parang si Elias lang nung bata kami. Basta may hawak na text o golen, wala nang pakialam sa paligid. Napangiti rin ako. Oo nga pala, magkabata nga pala kayo. Doon kami nagsimulang mag-usap, hindi tungkol sa pera, hindi tungkol sa mga sirang gamit sa bahay. Nagkwento siya tungkol sa talyer niya, tungkol sa mga pangarap niya nung bata pa siya na gusto lang naman niyang magkaroon ng sariling shop para hindi na siya inuutusan ng iba. Nagkwento siya tungkol sa nanay niya na mag-isa ring nagpalaki sa kanya. At ako, hindi ko alam kung bakit, pero nakapagsalita ako. Sinabi ko sa kanya kung gaano kahirap ang maghintay, kung paano ko nararamdaman na parang tumitigil ang oras kapag wala si Elias, na minsan, pakiramdam ko, hindi na ako tao kundi isang robot na nakaprogram na gumawa ng gawaing bahay. Minsan, Nico, naiisip ko, para saan ba tong malaking bahay na to kung wala namang kausap? Para saan yung mga mamahaling gamit kung ang kasama ko lang ay anino ko? Tumingin siya sa akin, yung tingin na parang hinihigop ang lahat ng lungkot ko.
Mabel, hindi masama ang mapagod. Kahit gaano kapakatibay, may hangganan din ang lahat. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Saglit lang, siguro 3 segundo lang. Pero yung init ng palad niya, yung magaspang na balat na puno ng kalyo, parang dumaloy sa buong katawan ko. Parang kuryente na nagpagising sa mga bahagi ng puso ko na matagal nang natutulog. Agad din niyang binawi ang kamay niya. Pasensya ka na, nadala lang. Ayos lang. Bulong ko. Pero ang totoo, gusto kong ibalik niya. Gusto kong maramdaman uli yung init na yon. Tumayo na siya para umalis nung humina na ang ulan. Sige, Mabel. Una na ako. Balikan ko na lang yung tasa bukas. Nung gabing yon, habang kumakain kami ni Lia ng pandesal na dala niya, tinanong ako ng anak ko, Mama, bakit po kayo nakangiti? Kanina po kasi, parang malungkot kayo bago dumating si Tito Nico. Natigilan ako sa pagnguya. Wala lang, anak, masarap lang kasi yung pandesal. Pero alam ko sa loob ko, hindi pandesal ang dahilan. Nung tumawag si Elias nung gabing yon, iba ang pakiramdam ko. Habang nagkukwento siya tungkol sa bagong overtime niya sa Saudi. Parang ang layo-layo na ng boses niya. Parang nanggagaling sa kabilang panig ng mundo na hindi ko na maabot. Mabel, nakikinig ka ba? Tanong ni Elias sa kabilang linya. Oh, Elias, nakikinig ako. Sagot ko. Pero ang totoo, ang naririnig ko ay yung tunog ng ulan at yung boses ni Nico na nagsasabing, hindi mo kailangang maging malakas araw-araw. At doon ko unang beses na naitanong sa sarili ko, kasalanan ba ang makaramdam ng ginhawa sa ibang tao? Kung ang asawa mo naman ay wala para ibigay yun sa'yo. O sadyang naghahanap lang ako ng dahilan para mapatunayan na hindi pa ako tuluyang namamatay sa loob ng bahay na to. Hindi ko alam na yung munting bintana na binuksan ko ay magiging isang pinto na hindi ko na kayang isara dahil nung sumunod na araw, hindi na gripo ang kailangang ayusin. Hindi na bumbilya ang kailangang palitan. Pero si Nico, naroon pa rin siya sa tapat ng gate namin. Dala ang isang ngiti na alam kong sisira sa lahat ng pangakong binitawan ko sa harap ng altar. Sinasabi ko sa sarili ko noon na wala lang yun, na sadyang mabuting tao lang si Nico at sumusunod lang siya sa bilin ng kaibigan niya. Iyon ang pinakamalaking kasinungalingan na pinaniwalaan ko ang sabihing ang lahat ng ito ay para sa kapakanan ng pamilya namin. Pero sa totoo lang, ginigising ko ang sarili ko tuwing umaga na ang unang hinahanap ng mga mata ko ay hindi ang mukha ni Elias sa screen ng phone ko, kundi ang usok mula sa tambutso ng lumang motor ni Nico na dumadaan sa harap ng bahay. Naging madalas ang pagdaan niya. Minsan, may dala siyang mangga na galing daw sa probinsya. Minsan naman, itatanong lang niya kung kailangan ko ba ng tulong sa homework ni Lia dahil mahina raw ako sa math. At ako naman, para akong tangang laging may sirang kung ano sa bahay para lang magkaroon siya ng dahilan na tumagal ng kaunti sa garahe. Isang hapon, habang tinutulungan ni Nico si Lia sa isang school project, isang modelong bahay na gawa sa stick ng popsicle, dumating si Aling Puring, ang bumbero ng budhi ko. Si Aling Puring, hindi siya masamang tao, pero ang mga mata niya para silang scanner. Isang tingin lang sa'yo, alam na niya kung ano ang tinatago mo sa ilalim ng suot mong duster. Pumasok siya sa gate nang hindi kumakatok. Dala ang isang mangkok ng ginataang bilo-bilo. Mabel, heto ang merienda nyo, sabi niya. Pero ang tingin niya ay agad na dumiretso kay Nico na nakaupo sa sahig kasama si Lia. Magandang hapon po, Aling Puring, bati ni Nico. Tumayo siya agad, medyo nagpagpag ng pantalon niyang may mga dikit na glue. Napansin ko ang pag-iwas niya ng tingin. Nandito ka na naman, Nico. Parang kamakalawa lang ay nandito ka rin para sa gripo. Diba matulis ang boses ng biyanan ko? Hindi galit, pero may babala. Opo. Tinutulungan ko lang po si Lia sa project niya. Mahirap po kasi itong idikit. Sagot ni Nico. Boses taong nakagawa ng kasalanan kahit wala pa naman talaga. Tumingin sa akin si Aling Puring, yung tingin na parang hinihiwa ang balat ko. Inilapag niya ang mangkok sa mesa nang may kalabog. Mabuti naman at matulungin itong kumpare ni Elias, sabi niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Hinawakan niya ang siko ko. Hindi mahigpit pero ramdam ko ang diin. Mabel, mag-ingat ka. Ang mga tao rito sa barangay,
Mas matalas pa ang dila kaysa sa gunting. Isang maling galaw mo lang, gagawan ka na ng kwento. Ano po bang sinasabi nyo? Kaibigan lang po ni Elias si Nico. Depensa ko. Pero naramdaman ko ang pamumula ng pisngi ko. Alam ko, pero ang tukso, hindi yan kumakatok at nagpapakilala. Pumapasok yan nang hindi mo namamalayan sa anyo ng awa o tulong. Huwag mong hayaang pag-usapan ka, lalo na't wala rito ang asawa mo para ipagtanggol ka. Nung umalis si Aling Puring, parang nawala ng hangin sa garahe. Tahimik kaming tatlo. Si Lia, walang muwang na patuloy sa pagdidikit ng sticks. Si Nico, nakatayo lang malapit sa kanyang motor. Hawak ang helmet niyang may gasgas sa gilid. Mabel, siguro hindi na muna ako dapat dadaan dito nang madalas. Mahinang sabi ni Nico. Ayokong mabigyan ka ng problema. Gusto kong sabihin na huwag manatili ka. Gusto kong sabihin na wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Pero tumangulang ako. Siguro nga, Nico, salamat na lang sa lahat. Nang umandar ang motor niya paalis, parang may kung anong hinila mula sa dibdib ko. Nanikip ang lalamunan ko. Pumasok ako sa loob ng bahay at humarap sa malaking salamin sa sala. Tiningnan ko ang sarili ko. Suot ko ang kwintas na ginto na bigay ni Elias nung nakaraang anibersaryo namin. Makintab, mahal. Pero bakit pakiramdam ko, kadena, yun na unti-unting sumasakal sa akin. Noong gabing yon, tumawag si Elias. Mabel, nakita ko yung picture na pinost ni Aling Puring sa Facebook. Kasama niyo pala si Nico kanina. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Oo, tinulungan lang niya si Lia sa project sa school. Bakit? Wala lang. Mabait talaga yung si Nico. Sabi ko naman sa'yo, hindi tayo papabayaan nun. Sabihin mo sa kanya, salamat ka mo. Babawi ako sa kanya pag-uwi ko. Sige, Elias. Sasabihin ko, pagkababa ng telepono. Nanginginig ang mga daliri ko. Para akong magnanakaw na hindi nahuli. Pero imbes na makaahinga ng maluwag, mas lalo akong kinabahan. Ang tiwala ni Elias ay parang isang mabigat na pasanin. Mas gugustuhin ko pang magalit siya, magselos siya, kaysa yung ganito yung sobrang kampante siya dahil naniniwala siyang tapat ako. Kinuha ko ang cellphone ko. Gusto kong i-text si Nico. Gusto kong sabihing huwag siyang makinig kay Aling Puring. Pero ang tanging na type ko ay, salamat sa tulong mo kay Lia kanina. Nag-antay ako, 1 minuto, 5, 10 minuto. Biglang nag-vibrate ang phone ko. Walang anuman, Mabel. Pero hindi lang para kay Lia yon, para sa'yo rin. Binitawan ko ang phone sa kama na parang napaso ako. Para sa'yo rin, 4 na salita lang. Pero bakit parang mas malakas pa ang dating niyan kaysa sa lahat ng I love you ni Elias sa loob ng 6 na taon. Nagtago ako sa ilalim ng kumot. Pilit na ipinipikit ang mga mata ko. Pero sa dilim, ang nakikita ko lang ay yung paraan ng pagtingin ni Nico sa akin. Bago siya umalis yung tingin ng isang taong gustong manatili. Pero kailangang lumayo. Bakit ba kung kailan natututo na akong maging tapat? Doon pa mas lalong humihirap. At bakit sa bawat pag-iwas ko kay Nico, mas lalo ko lang napapatunayan na siya na lang ang tanging dahilan kung bakit gusto ko pang gumising bukas. Hindi ko alam na ang gabing, yun ang huling gabi na magagawa ko pang magsinungaling sa sarili ko. Dahil sa susunod na pagkikita namin, hindi na sapat ang mga salita para itago ang totoo. Alam mo ba yung pakiramdam na para kang naglalakad sa talim ng kutsilyo? Yung bawat hakbang mo, kailangang kalkulado dahil isang maling kiling lang, hihiwa na sa laman. Ganon ang naging buhay ko matapos nung text ni Nico. 1 linggo akong umiwas. 1 linggo akong hindi tumingin sa direksyon ng talyer niya kapag dumadaan ang tricycle na sinasakyan ko. 1 linggo kong pinilit ang sarili ko na maging mabuting asawa ni Elias. Linis dito, luto doon, kausap kay Lia tungkol sa mga pangarap niya. Pero kahit anong kuskus ko sa sahig, kahit anong bango ng niluluto ko, hindi ko maalis yung amoy ng grasa at ulan sa isip ko. Sabi ko sa sarili ko, Mabel, ayusin mo yan. May pamilya ka. May asawa kang nagpapapakuba sa ibang bansa para lang sa inyo. Pero bakit pa kasi ang daling sabihin yan sa isip? Pero ang hirap iparamdam sa puso. Bakit ba mas matimbang yung 4 na salita ni Nico kaysa sa 6 na taon na padala ni Elias? Isang hapon,
Kailangan kong pumunta sa bayan para mamili ng gamit sa school ni Leah at ilang groceries. Ang init ng araw nung hapon, na yon yung init na nanunuot sa anit. Yung malapot ang hangin. Pagkatapos kong mamili, ang bigat ng dala ko, 2 malaking plastic bag na puno ng delata, sabon, at mga notebooks. Habang nag-aabang ako ng tricycle sa kanto, parang umiikot ang paningin ko sa sobrang init. At doon, narinig ko yung pamilyar na tunog ng motor, yung medyo basag na huni ng tambutso na kahit nakapikit ako, alam kong sa kanya. Tumigil siya sa harap ko. Hindi siya nakasuot ng t-shirt na pangtalyer. Isang kupas na pulang polo shirt na may punit sa tahi sa bandang kilikili, maong na shorts, at tsinelas na pudpud na ang sakong. Yung buhok niya, basa pa, siguro bagong ligo bago lumabas. "Mabel, ang bigat niyan. Hatid na kita," sabi niya. Simple lang, walang kamusta or bakit hindi ka nagpaparamdam. "Wag na, Nico. Nakakahiya. May dadaan namang tricycle," tanggi ko. Pero ang totoo, nangangatog na ang braso ko sa bigat ng bitbit ko. "Huwag ka nang matigas ang ulo. Tirik ang araw, baka himatayin ka rito." Sakay na. Wala na akong nagawa, sumakay ako sa likod ng luma niyang motor. Maliit lang ang upuan, kaya kailangan kong maupo ng malapit sa kanya. Doon ko naramdaman yung amoy niya hindi na grasa, kundi amoy ng sabon na panlaba, at yung natural na amoy ng lalaking galing sa initan. Sa bawat lubak ng daan, bumabangga ang dibdib ko sa likod niya, at sa bawat banggang yon, parang may kung anong sumasabog sa loob ko. Hindi ko mapigilan. Napahawak ako sa bewang niya nung bigla siyang nagpreno dahil may tumawid na aso. Ramdam ko yung tigas ng katawan niya sa ilalim ng manipis na tela ng polo niya. Hindi siya kumibo. Hindi rin ako nagsalita. Pero yung paghinga niya, naramdaman kong bumilis. Imbes na ihatid ako diretso sa tapat ng bahay, tumigil siya sa isang bakanting lote malapit sa may dalampasigan, malayo-layo sa mga mata ng mga kapitbahay. Doon sa ilalim ng malaking puno ng talisay, kung saan medyo tago kami sa kalsada. "Bakit tayo nandito?" tanong ko. Pero ang boses ko, parang hangin na lang. Pinatay niya ang makina ng motor. Nanatili siyang nakaupo, nakahawak pa rin sa manibela. "Umiiwas ka, Mabel. Alam ko. Kailangan, Nico." Tama si Aling Puring, nakakahiya kay Elias. Kaibigan mo siya. Humarap siya sa akin. Yung mga mata niya, mapungay na parang laging puyat, pero punong-puno ng tensyon. Alam ko. Araw-araw ko namang pinapaalala sa sarili ko yan. Kaibigan ko si Elias, kumpare ko siya, pero Mabel, hindi ko na kaya. Nico, wag. Hindi ko na kayang makita kang ganyan. Yung parang laging malungkot. Yung parang nakakulong sa loob ng bahay nyo. Akala ba ni Elias, pera lang ang kailangan nyo? Akala ba niya, sapat na yung may TV at ref kayo? Lumapit siya sa akin. Sobrang lapit na nararamdaman ko na ang init na lumalabas sa katawan niya. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko. Yung mga daliri niya, magaspang, may mga sugat-sugat pa galing sa pag-aayos ng makina. Pero napakalambot ng hawak niya. Bakit ba sa tuwing tinitingnan kita, pakiramdam ko ako lang ang nakakaalam kung gaano kakapagod? Bulong niya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Siguro dahil sa init ng araw. Siguro dahil sa 6 na taon na panunuyo ng damdamin ko. O siguro dahil sa simpleng katotohanan na nung sandaling yon, nakalimutan ko na may asawa ako. Umiyak ako, dun mismo, sa harap niya, tahimik lang na luha na sunod-sunod na pumatak. Pagod na ako, Nico. Pagod na akong magpanggap na okay lang ang lahat. Hindi niya ako sinagot ng salita. Hinila niya ako palapit sa kanya at niyakap ng mahigpit. Yung yakap na parang ayaw na akong pakawalan. Isinubsob ko ang mukha ko sa dibdib niya. Doon ko narinig ang tibok ng puso niya, mabilis, malakas, parang nakikipagkarera sa puso ko. At sa gitna ng katahimikan ng hapon, sa ilalim ng puno ng talisay, may isang hangganan kaming nilampasan. Isang hakbang na alam naming wala nang balikan. Hinawakan niya ang baba ko at itinaas ang mukha ko. Tumingin siya sa mga labi ko, tapos sa mga mata ko, na parang nagtatanong kung pwede ba. At ako, hindi ako umiling. Hindi ako lumayo. Dahan-dahan, naramdaman ko ang paglapat ng mga labi niya sa noo ko.
pagkatapos sa pisngi ko. At bago pa ako makaisip ng dahilan para tumigil, naramdaman ko na ang labi niya sa labi ko, mabilis lang. Isang halik na lasang alat ng dagat at tamis ng bawal. Pero sapat na yon para gumuho ang lahat ng pader na itinayo ko. Nang maghiwalay kami, pareho kaming hingal. Hindi kami makatingin sa isa't isa. "Iuuwi na kita," mahinang sabi niya. Nung hapon na yon, pagdating ko sa bahay, tiningnan ko ang wedding ring ko. Ang kintab pa rin niya, ginto, walang kupas. Pero nung sinubukan ko siyang hawakan, parang napakasakit na sa balat. Bakit ba kung kailan naramdaman kong buhay ako, doon ko rin naramdaman na mas naging masama akong tao? Bakit ba yung halik na yon, na dapat sana ay nagpapasaya sa akin, ay parang naging isang malaking bato na nakatali sa leeg ko? Hila-hila ako pababa sa ilalim ng dagat. Hindi ko alam na ang halik na yon ay simula pa lang ng mas malalim na paglulubog. Dahil sa bawat gabi na tatawag si Elias simula noon, hindi na lang lungkot ang nararamdaman ko, kundi isang nakakasulasok na pandidiri sa sarili ko na hindi ko kayang takasan. At ang tanong na paulit-ulit sa isip ko, isang halik pa lang yon, Maybelle, paano na kapag humiling pa siya ng higit pa? Paano na kapag hindi mo na kayang sabihing hindi? Nung gabing yon, habang nakahiga ako sa tabi ni Leah, narinig ko ang mahinang vibrate ng phone ko sa ilalim ng unan. Hindi ako makatulog. Ikaw lang ang naiisip ko. Pinatay ko ang phone ko, pero huli na, dahil kahit anong pikit ko, ang nararamdaman ko pa rin ay ang init ng labi ni Nico, ang taong dapat ay kaibigan ko. Pero ngayon ay naging dahilan ng aking pinakamalaking kasalanan. Ang nakakatakot pala sa sikreto, hindi yung posibilidad na mabuking ka, kundi yung katotohanan na unti-unti mo nang minamahal yung bigat nito. Para siyang lason na matamis. Alam mong papatayin ka, pero hindi mo magawang iluwa kasi doon mo lang nararamdaman na may lasa pa pala ang buhay mo. Matapos nung halik sa ilalim ng puno ng talisay, parang naging ibang tao ako. Kapag tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin habang nagsusuklay, hindi ko na makilala yung babaeng nakatingin sa akin. Sino ba to, si Mabel ba ato na tapat na asawa ni Elias? O isang estranghero na may bakas pa ng labi ng ibang lalaki sa kanyang balat? Naging parang ritual ang pagpapadala namin ng mensahe ni Nico. Tuwing madaling araw, kapag tulog na si Leah at ang tanging naririnig ko na lang ay ang huni ng mga kuliglig sa labas. Doon kami nag-uusap sa chat. Kumain ka na? Anong ginagawa mo? Sana nandyan ako para samahan ka. Simple lang, di ba? Pero sa isang babaeng 6 na taon nang walang kasalo sa hapag, ang mga simpleng tanong na yan ay parang piging. Si Elias, kapag tumatawag, ang laging tanong ay kung magkano na ang natitira sa bangko. Si Nico, ang tinatanong ay kung masaya ba ako. Doon ako natatalo. Doon ako unti-unting nahuhulog sa butas na ako rin naman ang humukay. Isang gabi, tumawag si Elias. Katatapos lang naming mag-chat ni Nico. Ang bilis pa ng tibok ng puso ko, parang may kung anong adrenaline na dumadaloy sa dugo ko. Maybelle, may magandang balita ako, sabi ni Elias. Masigla ang boses niya. Rinig ko ang ingay ng mga kasamahan niya sa background. Siguro nasa quarter sila. Nag-overtime ako nang husto nitong nakaraang buwan. May pampatayo na tayo ng pangalawang palapag ng bahay sa susunod na taon. Gusto mo, di ba? Para may sariling kwarto na si Leah. Tapos may terrace tayo sa taas. Oo, Elias. Maganda yan, sagot ko. Pero ang totoo, wala akong pakialam sa terrace. Wala akong pakialam sa pangalawang palapag. Kahit maging palasyo pa itong bahay na to, kung ang pakiramdam ko naman ay parang nakalibing ako ng buhay. Anong silbi nun? Bakit parang hindi ka masaya? Pagod ka ba? Tanong niya. Medyo lang, maraming nilabhan kanina. Pagsisinungaling ko. Ang totoo, pagod na akong magpanggap. Pagod na akong makinig sa mga plano niya para sa kinaharap. Habang ang kasalukuyan ko ay unti-unti nang naglalaho. Sige na, magpahinga ka na. Mahal kita, Maybelle. Mahal din kita, Elias. Pagkababa ng telepono, naramdaman ko ang matinding pandidiri sa sarili ko. Mahal kita. Binibigkas ko ang mga salitang, yan ang parang walang kabuluhan. Parang script na kailangang sabihin para hindi matapos ang palabas. Kinabukasan, dumaan si Nico sa talyer niya. Sinasadya ko ng dumaan doon kahit hindi ko naman kailangan.
Nakita ko siyang nagtatrabaho. Wala siyang t-shirt. Tanging isang madungis na tuwalya lang ang nakasabit sa leeg niya. Kitang-kita ang bawat galaw ng kalamnan sa likod niya habang binubuhat niya ang isang makina. Napansin ko ang 3 detalye sa kanya na hindi ko makalimutan. Ang maliit na peklat sa kanyang hinlalaki na nakuha niya raw nung bata pa siya. Ang amoy niya na parang pinaghalong palmolive na sabon at bakal. At yung paraan ng pagtingin niya sa akin, yung tingin na parang ako lang ang mahalagang tao sa mundo. Mabel, tawag niya nung mapansin niya ako. Lumapit siya sa bakod ng talyer. Pinunasan niya ang kamay niyang may grasa sa basahan bago lumapit. Bakit ka nandito? Baka may makakita sa'yo. Wala akong pakialam. Matapang kong sabi. Pero ang totoo ay nanginginig ang tuhod ko. Gusto lang kitang makita. Ngumiti siya. Yung ngiting tagos hanggang buto. Punta ka sa may sapa mamayang 5:00. Yung tago sa mga bahay. Mag-uusap tayo. Hindi ako nag-isip. Tumango ako agad. 5:00 ng hapon. Papalubog na ang araw. Kulay kahel na ang langit. Iniwan ko muna si Leah kay Aling Puring. Ang sabi ko ay may bibilhin lang ako sa kabilang barangay. Naglakad ako patungo sa sapa, sa dulo ng aming barangay, kung saan masukal at walang masyadong dumadaan. Nadatnan ko siyang nakaupo sa isang malaking bato. Nagbabato ng maliliit na bato sa tubig. Akala ko, hindi ka darating. Sabi niya nung marinig ang mga yapak ko sa tuyong dahon. Naupo ako sa tabi niya. Sobrang lapit namin sa isa't isa. Nararamdaman ko ang hangin na nagmumula sa sapa, malamig, pero ang katawan ko ay nagbabaga. Nico, anong ginagawa natin? Tanong ko. Mali to. Alam nating dalawa na mali to. Humarap siya sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. Ngayon, hindi na mabilis na hawak lang. Pinagsama niya ang mga daliri namin. Ang gaspang ng kamay niya. Pero iyon ang pinakamagandang pakiramdam sa buong mundo para sa akin. Nung sandaling yon, Mabel, sa buong buhay ko, lagi akong sumusunod sa kung anong tama. Lagi akong nagbabayad ng utang na loob. Pero nung nakita kita, nung naramdaman ko kung gaano kakalungkot, nakalimutan ko lahat ng yon. Hindi ko alam kung pag-ibig ba to, o gutom lang sa atensyon, o sadyang malas lang tayo na ngayon lang tayo nagtagpo. Tumingin ako sa kanya. Paano si Elias kaibigan mo siya? Alam ko at iyon ang pinakamabigat na kasalanan ko. Pero Mabel, hindi ko kayang tumalikod sa'yo. Ikaw lang ang nagpapadama sa akin na hindi lang ako isang mekaniko na puro dumi ang kamay. Pinaparamdam mo sa akin na may kwento rin ako. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Naramdaman ko ang mainit niyang hininga sa aking pisngi. At sa pagkakataong ito, hindi lang sa labi ang halik. Naramdaman ko ang kanyang mga kamay na gumagapang sa aking bewang. Humihigpit ang yakap, hanggang sa parang maging isa na ang aming mga katawan. Sa ilalim ng dapit hapon, sa tabi ng sapa na walang ibang nakakakita kundi ang mga puno at ang langit, tuluyan kaming nalunod. Hindi na kami nag-isip. Hinayaan naming ang damdamin ang magdikta. Ang bawat haplos, ang bawat bulong, ay parang paghihiganti sa lahat ng taon na kami ay nangulila, fade to black. Nang maghiwalay kami, madilim na ang paligid. Tanging ang liwanag na lang ng buwan ang gabay namin. Inayos ko ang aking duster, habang siya naman ay nagsusuot ng kanyang t-shirt. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga namin at ang agos ng tubig. Mabel, tawag niya habang paalis na ako. Lumingon ako. Kahit anong mangyari, nandito lang ako. Naglakad ako pabalik sa bahay na parang lumulutang, pero pagpasok ko sa gate, tumigil ako. Doon sa tapat ng pintuan, nakatayo si Aling Puring. Hawak-hawak niya ang kanyang rosaryo, at ang tingin niya sa akin ay parang nakakita ng isang dumi sa gitna ng malinis na sahig. Saan ka galing, Mabel? Tanong niya. Ang boses niya ay malamig pa sa gabi. Ang tagal mo namang bumili sa kabilang barangay. At bakit? Bakit may mga dahon na nakadikit sa likod ng damit mo? Nanigas ako. Ang puso ko, parang gustong tumalon palabas ng dibdib ko. Ito na ba yon, nahuli na ba ako? Ang tanong na iniiwan sa isip ko nung gabing yon, hanggang kailan mo kayang itago ang amoy ng lupa at pawis ng ibang lalaki kung ang biyenan mo
ay matalas pa ang pang-amoy kaysa sa aso, at higit sa lahat, paano mo haharapin ang anak mong nakatingin sa'yo ng may pagtataka, habang ang sarili mo ay hindi mo na kayang tingnan sa salamin. Nanginginig ang mga daliri ko habang pilit kong tinatanggal ang mga tuyong dahon sa likod ng duster ko. Para silang mga ebidensyang ayaw magpaawat, mga saksi sa bawat luhang pumatak at bawat haplos na naramdaman ko sa tabi ng sapa. At si Aling Puring, nakatayo lang siya roon, parang isang estatwa ng hustisya na handang humusga. Nadulas po ako. Nay, ang unang lumabas sa bibig ko, ang daling sabihin, di ba isang simpleng kasinungalingan para takpan ng isang higanteng katotohanan? Dumaan po ako sa shortcut malapit sa sapa para mapabilis. Hindi ko napansin na madulas na pala yung mga dahon doon. Pasensya na po, napatagal ang uwi ko. Tinitigan niya ako. Matagal, yung tingin na parang binabasa ang bawat hibla ng utak ko. Shortcut sa dulo ng barangay malayo, yun sa palengke. Mabel, gusto ko lang po sanang lumanghap ng sariwang hangin. Ang init po kasi sa loob ng bahay. Dagdag ko pa, habang mabilis akong naglalakad, papasok. Iniwan ko siyang nakatayo sa dilim. Pagpasok ko sa banyo, agad kong nilock ang pinto. Isinandal ko ang likod ko sa malamig na tiles at doon. Parang nawalan ako ng lakas. Napaupo ako sa sahig. Ang lamig ng semento sa ilalim ko ay kabaligtaran ng nagbabagang pakiramdam sa balat ko. Hinubad ko ang duster ko. Amoy niko. Amoy lupa. Amoy pawis. Amoy ng isang lalaking hindi ko dapat minahal, pero hindi ko rin magawang bitawan. Binuksan ko ang shower. Hinayaan ko ang malamig na tubig na dumaloy sa katawan ko. Pilit na hinuhugasan ang bawat bakas ng kanyang mga kamay. Pero kahit anong kuskus ko ng sabon yung sabon na padala pa ni Elias mula sa Saudi, hindi ko maalis yung pakiramdam na marumi ako. Hindi lang dumi sa balat, kundi dumi na nakadikit na sa buto. Lumabas ako ng banyo at nakita ko si Leah na mahimbing nang natutulog. Napakaamo ng mukha niya. Ang dumi ng konsensya ko kapag tumitingin ako sa kanya. Si Leah ang buhay ko, ang tanging bagay na tama sa mundo ko. Pero ngayon, parang naging lason ako sa sarili kong anak. Umupo ako sa gilid ng kama at binuksan ang drawer. Doon, nakatabi ang huling package na pinadala ni Elias, isang botelya ng pabango. Jador, mahal to. Sabi niya sa sulat na kasama nun. Para lagi kang mabango kapag naaalala kita. Inispray ko ang pabango sa pulso ko. Ang tapang ng amoy, floral, elegant. Pero nung inamoy ko ang sarili ko, ang tanging naaamoy ko pa rin ay ang dumi ng sapa. Biglang nag-vibrate ang phone ko sa ilalim ng unan. Isang text mula kay Nico. Nakauwi ka ba ng maayos? Nag-aalala ako. Hindi ko makalimutan yung kanina. Gusto kong sumagot ng, ako rin? Gusto kong sabihing huwag kang mag-alala. Pero bago ko pa matype ang unang letra, narinig ko ang mahinang katok sa pinto ng kwarto ko. Mabel, gising ka pa ba? Boses ni Aling Puring. Agad kong itinago ang phone sa ilalim ng hita ko. Oo po. Nay, bakit po? Bumukas ng kaunti ang pinto. Hindi siya pumasok, nanatili lang siyang anino sa liwanag ng hallway. Yung asawa mo, tumawag sa landline nung wala ka pa. Sabi ko umalis ka lang sandali. Tatawag daw siya ulit mamayang madaling araw pagkatapos ng shift niya. Nanigas ako. Madaling araw? Ibig sabihin, ilang oras na lang. Sige po. Nay, salamat. Mabel, tawag niya ulit bago isara ang pinto. Ang asawa, parang salamin yan. Kapag nabasag, kahit anong duling mo sa pagdidikit, makikita at makikita pa rin ang lamat. Matulog ka na. Nang tuluyan ng sumara ang pinto, parang gumuho ang hininga ko. Isang lamat, tama siya. Ang lamat sa pagsasama namin ni Elias ay hindi na lang basta guhit isa na itong bangin na ako mismo ang gumawa. 3:00 ng madaling araw. Tumunog ang Skype sa laptop ko. Iyon ang oras na pinakaayaw ko ngayon. Humarap ako sa kamera. Pinilit kong magmukhang bagong gising, magulo ang buhok, kahit ang totoo ay hindi ako nakapikit kahit isang segundo. Mabel, kamusta? Boses ni Elias. Ang saya niya? Nakikita ko sa background niya ang mga disyerto ng Saudi. Ang liwanag ng buwan doon na parang mas maliwanag kaysa rito. Pasensya na, hindi ako nakatawag kanina. Sobrang daming trabaho. Ayos lang,
Elias, nakapagpahinga naman ako. Pagsisinungaling ko. Ang hirap tumingin sa lens ng camera. Parang bawat pixel ng mukha ko ay nagsisigaw ng pandaraya. Namimiss na kita, Maybelle. Konting tiis na lang. Ha, may bonus daw kami sa Pasko. Ibibili kita ng bagong alahas. Anong gusto mo, gold o diamond? Isang bato na sumisimbolo sa katatagan. Ang laking kabalintunaan. Kahit ano, Elias. Basta ikaw ang nagbigay, sagot ko. Pero ang boses ko ay parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Habang nagkukuwento siya tungkol sa mga plano niya para sa amin. Napatingin ako sa gilid ng laptop. Nandoon ang phone ko. May notification. Isang bagong message mula kay Nico. Hindi ko binasa ang nilalaman. Pero nakita ko ang pangalan niya na lumitaw sa screen. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Paano kung mapansin ni Elias? Paano kung mag-ring ang phone habang nag-uusap kami? Mabel, bakit parang balisa ka? May problema ba? Tanong ni Elias. Tumigil siya sa pagkukwento. Ang kanyang mukha sa screen ay puno ng pag-aalala. Wala. May lamok lang dito sa kwarto. Ang hirap makatulog. Palusot ko. Sige na, matulog ka na ulit. Mahal na mahal kita, Mabel. Kayo ni Leah ang lakas ko rito. Pagkatapos ng tawag, isinara ko ang laptop ng may kasamang matinding panghihina. Mahal na mahal kita. Ang mga salitang dati ay nagpapakilig sa akin. Ngayon ay parang mga latay ng latigo sa likod ko. Kinuha ko ang phone ko at binasa ang text ni Nico. Hindi ko na kaya. Mabel, gusto kitang makita ulit bukas, sa talyer, 10:00 ng umaga. May kailangang ayusin sa motor mo. Di ba gagawa tayo ng paraan? Isang paraan. Yun ang tawag namin sa kasalanan ngayon. Ang tanong na bumabagabag sa akin habang dahan-dahang sumisikat ang araw. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang dalawang buhay, na isang buhay na puno ng mahal kita sa isang taong nasa malayo, at isang buhay na puno ng kailangan kita sa isang taong nasa tabi ko lang. At sa bawat paraan na gagawin namin ni Nico, alam kong mas lalong lumalalim ang lamat sa salamin. Paano kung sa susunod na pagkakataon, hindi na lang dahon ang madikit sa likod ko? Paano kung ang mismong kaluluwa ko na ang hindi na makabalik sa bahay na Toya, bangin? Iyon ang huling naisip ko bago ako tuluyang nakatulog sa pagod ng konsensya. Isang hakbang na lang, Mabel. Isang hakbang na lang. At tuluyan ka ng mahuhulog. At ang nakakatakot, parang gusto ko nang mahulog. Tanga ko talaga nung mga panahong yon. Akala ko, hanggat walang nakakakita, hanggat walang ebidensya, ligtas ako. Akala ko, ang pag-ibig ay parang laro ng taguan na kapag hindi ka nahanap, panalo ka. Pero ang hindi ko naisip, sa bawat minutong nagtatago ako, unti-unti ko palang winawala ang sarili ko. 10:00 ng umaga, tirik na ang araw, pero nanginginig ako habang naglalakad patungo sa talyer ni Nico. Bitbit ko ang helmet na luma ni Elias. Kunwari ay may ipapaayos ako. Pero ang totoo, ang puso ko ang may lamat na kailangang tapalan. Pagdating ko sa talyer, sinalubong ako ng 3 bagay na hanggang ngayon ay nakatatak sa isip ko ang mabigat na amoy ng sunog na goma. Ang kalendaryong punit-punit na nakapako sa dingding na 6 na taon nang hindi pinapalitan. At ang basahang itim na itim sa grasa na nakasabit sa balikat ni Nico. Mga ordinaryong detalye, pero nung oras na yon, yun ang buong mundo ko. Mabel, tawag niya. Hindi siya tumingin sa akin ng diretsyo. Abala siya sa pagpihit ng tornilyo sa isang makina. Nandyan ka na pala. May kailangang ayusin, sabi ko. Sapat na para marinig ng mga katrabaho niya sa likod. Doon tayo sa loob, sa opisina. Kunin natin yung record ng motor ni Elias. Utos niya. Ang opisina ni Nico ay isang maliit na kwarto sa likod ng talyer. Masikip, maalikabok, amoy bakal at lumang papel. Pagpasok namin, agad niyang isinara ang pinto. Hindi niya nilock. Pero ang katahimikan sa loob ay sapat na para maramdaman naming mag-isa lang kami. Hindi na kami nag-usap. Wala nang oras para sa mga salita. Hinila niya ako palapit sa kanya at isinandal sa pader na yari sa hollow blocks. Ang lamig ng semento sa likod ko. Pero ang init ng katawan niya ay parang apoy na gustong tumupok sa akin. Mabel, hindi ako makatulog. Bulong niya sa leeg ko.
Kahit anong pikit ko, ikaw ang nakikita ko, yung amoy mo, yung haplos mo. Nico, baka may pumasok. Pigil ko, pero ang mga kamay ko ay kusa ng gumagapang sa likod niya. Humihigpit ang kapit sa kanyang madungis na t-shirt. Wala. Alam nila na busy ako, sagot niya. Sabay muling paglapat ng kanyang mga labi sa akin. Fade to black. Sa loob ng maliit na kwartong yon, nakalimutan ko ang lahat. Nakalimutan ko ang padala ni Elias. Nakalimutan ko ang mga matalas na mata ni Aling Puring. Nakalimutan ko na may anak akong naghihintay sa akin. Ang tanging totoo lang nung oras na yon ay ang bigat ng katawan ni Nico sa ibabaw ko. At ang bilis ng pintig ng aming mga puso na parang iisang kanta na lang ang tinutugtog. Paglabas ko ng opisina pagkalipas ng 20 minutos, inayos ko ang aking buhok. Pinilit kong maging normal ang aking paghinga. Inabutan ako ni Nico ng resibo, isang pirasong papel, na walang nakasulat kundi ang halaga ng serbisyo na hindi naman talaga nangyari. Salamat, Nico, sabi ko ng malakas. Walang anuman, Mabel, balik ka na lang kapag may kailangang ayusin ulit. Habang naglalakad ako pa uwi, parang mas mabigat ang bawat hakbang ko. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng lihim na daladala ko. Ang bawat tao na nadadaanan ko sa kalsada, pakiramdam ko ay alam nila. Pakiramdam ko ay nakasulat sa noo ko ang lahat ng ginawa namin sa loob ng maalikabok na kwartong yon. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko si Leah na naglalaro sa sala. May hawak siyang picture ni Elias. Mama, tingnan niyo po si Papa. Sabi niya sa video call kagabi. Uwi raw siya sa Pasko para surprise tayo. Tuwang-tuwang sabi ng anak ko. Nanigas ako. Surprise uwi si Elias. Talaga, anak. Sabi niya, yun. Nauutal kong tanong. Opo, sabi niya. Miss na niya tayo. Gusto na niya tayong mayakap ng matagal. Bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Parang umiikot ang paligid ko. Tumakbo ako sa banyo at doon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sumuka ako. Lahat ng kinain ko nung umaga. Lahat ng emosyong kinikimkim ko, parang gustong lumabas. At habang nakaluhod ako sa harap ng inidoro, may isang bagay akong napagtanto. Isang bagay na hindi ko pa sinasabi, kahit kanino. Kahit kay Nico. 3 linggo na akong hindi dinadalaw ng buwanang daloy ko. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Namumutla ako. Ang mga labi ko ay nanginginig. Hindi ito simpleng sakit lang. Hindi ito dahil sa init ng panahon. Alam ko sa loob ko, nararamdaman ko. May nabubuong buhay sa loob ko. Isang buhay na hindi ko alam kung kanino nanggaling. Kay Elias ba na huling umuwi 6 na buwan na ang nakakaraan para sa isang maikling bakasyon? O kay Nico? Nakakagaling ko lang sa kanyang piling kanina. Ang tanong na nagpapabagsak sa akin sa sahig ng banyo. Paano kung ang surprise ni Elias sa Pasko ay hindi ang kanyang pag-uwi, kundi ang pagkakadiskubre na ang asawang iniwan niya ay may dala ng bunga ng pagkakasala? At paano ko sasabihin kay Nico na ang paraan na ginawa namin ay mayroon na ngayong sariling tibok ng puso? Ito na ang punto na hindi ko na kayang takasan. Ito na ang sandali na ang lihim ko ay hindi na lang basta kwento, kundi isang katotohanan na lalaki at lalaki sa loob ko hanggang sa sumabog ang lahat. Hindi ko alam kung kailan naging kaaway ang sarili kong katawan. Dati, ang bawat pintig ng puso ko, ang bawat galaw ng bituka ko, parang musika lang na hindi ko pinapansin. Pero ngayon, bawat lula, bawat pagsuka ko sa madaling araw, parang isang malakas na sigaw na nagbubunyag ng lahat ng itinatago ko. 3 test kits. 3 piraso ng plastik na binili ko sa butika sa kabilang bayan kung saan walang nakakakilala sa akin. Nakatago sila ngayon sa ilalim ng mga lumang damit sa cabinet. 3 beses kong sinubukang itanggi, pero ang 2 pulang guhit na kasing linaw ng sikat ng araw ay hindi nagbabago. Ang malamig na plastik sa kamay ko, ang mapait na lasa ng apdo sa lalamunan ko tuwing umaga. At ang panginginig ng aking mga tuhod habang nakatitig sa salamin, yan ang bagong realidad ko. Ang laking biro ng tadhana, diba 6 na taon kaming nagpakapagod ni Elias na magkaanak ulit? Dasal kami ng dasal sa Quiapo, kung ano-anong bitamina ang ininom niya, pero isa lang ang ibinigay sa amin si Leah. Tapos ngayon, kung kailan ang buhay ko ay isang malaking kasinungalingan, saka pa magkakaroon ng bunga.
At ang pinakamasakit na katotohanan, 6 na buwan na ang nakakaraan nung huling umuwi si Elias. 1 linggo lang siya noon. Ang sanggol sa loob ko. Nararamdaman ko, alam ko ang bilang. 2 buwan pa lang ito. Hindi kailangan ng matalinong doktor para malaman ang sagot. Hindi kay Elias to. Kailangan kong sabihin kay Nico. Hindi ko kayang dalhin to ng mag-isa. Nagkita kami sa likod ng simbahan. Doon sa may lumang kalsada na puno ng talahib. Madilim na. At ang tanging liwanag ay mula sa isang pundidong poste ng ilaw. Pagdating niya, amoy alak siya. Hindi lasing, pero amoy ng taong uminom para lang makakuha ng lakas ng loob. Nico, tawag ko. Ang boses ko ay halos pabulong na lang. Mabel, anong problema, bakit parang nakakita ka ng multo? Tanong niya. Hinawakan niya ang kamay ko. Pero sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang panginginig ng mga daliri niya. Nico, buntis ako. Nanahimik ang paligid, kahit ang huni ng mga kuliglig. Parang tumigil. Tiningnan ako ni Nico yung tingin na hindi ko inaasahan. Hindi tuwa, hindi pag-aalala, kundi takot. Isang matinding, nanunuot na takot na parang batang nahuli sa isang malaking kasalanan. Sigurado ka ba na uutal niyang tanong? 3 beses akong nag-test. 2 buwan na, Nico. Alam nating dalawa. Alam nating hindi to kay Elias. Binitiwan niya ang kamay ko. Humakbang siya pabalik. Para bang ang balita ko ay isang nakakahawang sakit. Anong gagawin natin, Mabel? Uuwi si Elias sa Pasko. Malalaman niya. Malalaman ng lahat. Hindi ko alam, kaya nga ako nagsasabi sa'yo. Diba kasi akala ko magkasama tayo rito. Uminit ang mga mata ko. Ang galit at takot ay nagsasama na sa dibdib ko. Mabel, makinig ka. Lumapit siya ulit, pero hindi para yakapin ako. Hinawakan niya ang magkabilang braso ko. Medyo mahigpit. Baka pwedeng gawa ng paraan. May kakilala ako sa kabilang bayan. Isang matanda na marunong mag-ayos ng ganito. Habang maaga pa. Napatulala ako sa kanya. Yung taong itinuring kong ligtas na lugar. Yung taong nagparamdam sa akin na mahalaga ako. Ngayon ay nagmumungkahi na patayin ang buhay na kami rin naman ang gumawa. Gusto mong ipalaglag? Tanong ko. Parang hindi ako makapaniwala. Iyon lang ang tanging paraan, Mabel. Isipin mo si Leah, isipin mo ang sasabihin ni Elias. Papatayin ako nun, at ikaw. Itatakwil ka ng pamilya mo. Gusto mo bang lumaki ang batang yan na bunga ng ganito? Tiningnan ko ang mga kamay ni Nico. Yung mga kamay na dati ay nag-aayos ng mga sirang bagay. Ngayon ay parang gustong sumira ng buhay, para lang maisalba ang sarili niya. Doon ko napagtanto sa huli. Ang lalaking hiningan ko ng kalinga ay isa ring duwag. Mas takot siya sa sasabihin ng tao kaysa sa mawala ako. Umuwi ka na, Nico. Mahina kong sabi. Mabel, makinig ka naman sa akin. Umuwi ka na. Huwag mo na akong kakausapin. Pagod na ako. Ang lahat ng kulay ng pag-ibig na inakala ko sa kanya, biglang naging abo. Naglakad ako pa uwi nang mag-isa sa dilim. Pagpasok ko sa gate, nadatnan ko si Aling Puring na nakaupo sa tapat ng pintuan. Naghihiwa ng bawang para sa lulutuin bukas. Hindi siya tumingin sa akin. Pero nagsalita siya nang marating ko ang unang baitang ng hagdan. Mabel, may nakita ako sa basurahan sa banyo kanina. Yung maliit na kahon ng plastik. Tumigil ang mundo ko. Ang hininga ko ay naging mabilis at mababaw. Ano yun, Nay? Pilit kong pakalma ng boses. Dahan-dahan siyang tumayo. Iniharap niya sa akin ang isang maliit na foil wrapper ng test kit na hindi ko pala naibaon ng maayos sa basura. Huwag mo akong lokohin, Mabel. Alam ko kung ano to, at alam ko rin na 6 na buwan nang wala ang anak ko. Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng bawang ay nanunuot sa ilong ko. Sino-sino ang ama niyan? Wala akong naisagot. Ang tanging nagawa ko lang ay mapaluhod sa harap niya, habang ang ulan ay biglang bumuhos, para bang nakikiramay sa pagguho ng huli kong depensa. Ang tanong na naiwan sa isip ko, habang nakaluhod sa harap ng biyanan ko. Saan ka pupunta kapag ang bahay na itinayo mo sa kasinungalingan ay tuluyan ng binaha?
At sino ang kakampi mo kung ang taong kasama mong nagkasala ay ang unang tumalikod sa'yo? Cliffhanger, biglang tumunog ang landline sa loob ng bahay. Alam ko kung sino yun, si Elias. At sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung may boses pa akong magagamit para sumagot. Ang tunog ng telepono nung gabing yon, para siyang martilyo na ipinupukpok sa bungo ko. Kring, 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 bawat huni. Parang binibilang ang mga natitirang segundo ng buhay ko bilang Mabel Villanueva. Nakatitig pa rin sa akin si Aling Puring. Ang amoy ng dinikdik na bawang sa mga kamay niya. Ang malamig na tulo ng ulan mula sa dulo ng buhok ko na pumapatak sa tiles. At ang mapait na lasa ng dugo sa labi ko dahil sa pagkagat ko rito ng madiin. Yun lang ang nararamdaman ko. Sagutin mo, Mabel. Utos ni Aling Puring. Hindi siya gumagalaw. Ang mga mata niya ay parang dalawang uling na nagbabaga sa dilim. Sagutin mo ang asawa mo. Sabihin mo sa kanya ang totoo. O gusto mo, ako ang magsabi. Nanginginig akong tumayo, ang bigat ng katawan ko. Parang bawat selula ay ayaw ng sumunod. Nilapitan ko ang telepono. Ang wireless na handset na bigay ni Elias nung nakaraang taon. Ang kintab nito sa ilalim ng ilaw sa sala. Hello Elias. Ang boses ko ay hindi ko na makilala. Basag, tuyot. Mabel, bakit ang tagal mong sumagot? Akala ko kung ano nang nangyari sa inyo. Ang boses ni Elias ay punong-puno ng sigla. Rinig ko ang ingay ng mga sasakyan sa background. Siguro nasa biyahe siya. Mabel, pakinggan mo to. Nakabook na ako ng ticket Disyembre 15 ang flight ko. Darating ako dyan sa Pasko, magkakasama na tayo. Mahal, may dala akong regalo para sa'yo. Yung kwintas na gusto mo, nabili ko na. Napahawak ako sa mesa para hindi matumba. Regalo, kwintas, ticket. Habang binabanggit niya ang mga salitang yon, parang bawat isa ay isang balisong na itinataksil sa dibdib ko. Elias, bakit umiiyak ka ba, tuwabayan sus? Sabi ko na nga ba, masusorpresa kita eh. Sabik na akong makita kayo ni Lia. Gusto ko nang mahawakan yung tiyan mo. Baka tumaba ka na sa mga padala kong tsokolate. Ha? Natawa siya ng malakas. Isang tawa na puno ng inosenteng saya. Tumingin ako kay Aling Puring. Umiling lang siya ng bahagya, pero ang mukha niya ay walang bahid ng awa. Oh, Elias, masaya ako. Sige na, kailangan ko nang asikasuhin si Lia. Mag-iingat ka riyan. Mabilis kong binaba ang telepono. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Hindi ko na kayang makinig pa sa isang salita ng pagmamahal mula sa taong niloloko ko. Pagkababa ko ng telepono, katahimikan ang bumalot sa sala. Yung uri ng katahimikan na nakakabingi. Hindi ko kayang sabihin sa kanya, Nay! Bulong ko habang nakatalikod kay Aling Puring. Papatayin niya ako, o mas malala, papatayin siya ng sakit. At sa tingin mo, hindi siya mamamatay kapag nakita niyang palaki ng palaki ang tiyan mo. Habang wala siya, ang boses ni Aling Puring ay puno ng pandidiri. Anong klaseng babae ka, Mabel? Ibinigay ni Elias ang lahat. Lahat pinagpalit mo ang dangal mo sa isang lalaking. Ang alam lang ay mag-ayos ng makina. Hindi niyo alam ang pakiramdam ko, na hindi niyo alam kung gaano kalamig sa bahay na to sigaw ko. Ang galit ay biglang sumabog mula sa takot. 6 na taon akong naghihintay sa anino niya. Siniko lang ang nakakita na tao rin ako, na may puso rin ako. Isang malakas na sampal ang nagpatahimik sa akin. Namamanhid ang pisngi ko, pero mas masakit yung nasa loob. Huwag mong gamiting dahilan ang kalungkutan para maging makasalanan, sabi ni Aling Puring. Ang boses niya ay nanginginig na rin sa galit. Maraming babaeng naghihintay sa mga asawa nilang OFW, pero hindi lahat sila ay nagbubukas ng pinto sa ibang lalaki. May hanggang bukas ka. Mabel, bukas. Bago sumikat ang araw, magpasya ka. Kung hindi mo sasabihin kay Elias, ako ang tatawag sa kanya. Hindi ko hahayaang magpakatanga ang anak ko sa isang babaeng hindi marunong rumespeto sa sumpa ng kasal. Iniwan niya akong mag-isa sa sala. Umakyat ako sa kwarto ko. Tiningnan ko si Lia. Napakaamo ng mukha niya habang natutulog. Naalala ko yung sinabi ni Nico sa tabi ng sapa. Ipalaglag natin. Hinawakan ko ang tiyan ko. Flat pa ito, wala pang bakas ng buhay sa labas. Pero sa loob,
Nararamdaman ko ang pintig. Isang buhay na walang kasalanan pero isisilang sa gitna ng isang digmaan. Hindi ko kayang sundin si Nico. Hindi ko kayang pumatay. Pero hindi ko rin kayang manatili rito. Kinuha ko ang isang ballpen at ang notebook ni Leah. Naupo ako sa sahig, sa tabi ng kama. Doon ko sinimulang isulat ang lahat. Hindi para kay Elias, kundi para sa isang taong hindi ako kilala pero baka sakaling makaintindi. Isang sulat para kay Ate Corazon. Dear Ate Corazon, hindi ko na alam kung saan ako magsisimula. Siguro nung araw na nasira ang gripo sa kusina namin. Isinulat ko ang bawat detalye, ang lungkot, ang mga pandasal ni Nico, ang halik sa ilalim ng talisay, ang takot, at ang batang nasa loob ko. Habang nagsusulat ako, parang ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon ko sa sarili kong kabaong. Pero ito lang ang tanging paraan para makahinga ako. 4:00 ng madaling araw nang matapos ko ang sulat. Inilagay ko ito sa loob ng isang envelope. Isiniksik ko ito sa ilalim ng notebook ko sa tabi ng kama, malapit sa aking Bible. Balak ko itong ipadala sa bayan bukas ng maaga. Pero sa sobrang pagod ng isip ko, hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako sa sahig. Yakap-yakap ang envelope na naglalaman ng aking huling hantungan. Ang hindi ko alam, ang bukas na ibinigay ni Aling Puring ay hindi na darating sa paraang inaasahan ko. Dahil sa baba, narinig ko ang pagbukas ng gate. Hindi ito ang motor ni Nico. At hindi ito ang ingay ng tricycle ni Aling Puring. Yung busina ng sasakyan. Yung tunog ng malaking bag na ibinabagsak sa semento. At yung pamilyar na boses na tumatawag sa pangalan ko sa gitna ng madaling araw. Mabel, Leah, andito na ako. Nanigas ang buong katawan ko. Disyembre 15 pa dapat ang tiket niya. Ngayon pa lang ay Nobyembre. Umuwi si Elias ng mas maaga. Cliffhanger. Nakatayo ako sa tuktok ng hagdan. Hawak-hawak pa rin ang sulat na magbubunyag ng lahat. Habang nakikita ko si Elias sa ibaba nakangiti, nakadipa ang mga kamay. At handang yakapin ang asawang hindi na niya kilala. At sa likod niya, nakatayo si Aling Puring. Hawak ang test kit na nakita niya sa basura. Sabi nila, ang pinakamasakit daw na sandali sa buhay ng isang tao ay yung mawalan ka ng mahal sa buhay. Pero sa akin, ang pinakamasakit na sandali ay yung bumalik ang mahal ko, yung taong dapat ay nagbibigay sa akin ng kaligtasan. Pero sa halip na yakap, parang kamatayan ang dala niya para sa akin. Nakatayo ako sa tuktok ng hagdan. Ang lamig ng bakal na hawakan ay dumarating hanggang sa buto ko. Sa ibaba, nakita ko si Elias. Ang laki ng pinagbago niya. Mas lalo siyang nangitim, mas lumalim ang mga gatla sa noo niya, at may dala siyang malaking balikbayan box na balot ng packaging tape. Yung makapal na jacket na pang-winter na bitbit niya sa braso kahit napakainit dito. At yung malapad na ngiting hanggang tenga na tanging ang isang taong sabik na makauwi ang makakagawa. Mabel, mahal ko, sigaw niya, ang boses niya, yung pamilyar na baritono na 6 na taon kong narinig lang sa telepono. Ngayon ay naririto na, umaalingaw-ngaw sa sala ng bahay na itinayo niya para sa amin. Hindi ako makakibo. Ang dila ko ay parang naging bato. Ang sulat para kay Ate Corazon, ang sulat na naglalaman ng bawat detalye ng aking pagtataksil, ay hawak-hawak ko pa rin sa nanginginig kong kanang kamay. Elias, bakit ngayon ka lang nauutal kong tanong? Sabi mo, Disyembre 15 pa. Surprise nga. Di ba nag-advance ako ng flight? Hindi na ako nakapaghintay. Tumakbo siya paakyat sa hagdan. Ang bawat yabag ng sapatos niya sa tiles ay parang tunog ng hatol sa akin. Nang marating niya ang tuktok, niyakap niya ako ng napakahigpit. Ang amoy niya amoy ng eroplano, amoy ng pabangong binili sa duty-free, at amoy ng tuyong disyerto ay bumalot sa akin. Pero sa halip na makaramdam ng ginhawa, parang nasusuka ako. Ang yakap niya ay hindi proteksyon. Ito ay isang bilangguan. Namiss kita ng sobra. Mabel. Bulong niya sa buhok ko. Salamat at naitaguyod mo ang bahay na to habang wala ako. Ang tapat mo talagang asawa. Tapat. Ang salitang yon ay parang isang sampal. Napatingin ako sa ibaba ng hagdan. Nakatayo pa rin doon si Aling Puring. Hindi siya gumagalaw. Ang mga mata niya ay nakapako sa amin. At sa kanang kamay niya, nakita ko ang puting plastik ng pregnancy test kit. Iniaangat niya ito ng bahagya.
Para bang tinatanong ako kung itutuloy ko ba ang pagsisinungaling o siya na ang tatapos sa lahat. Elias! Magpahinga ka muna, sabi ni Aling Puring mula sa ibaba. Ang boses niya ay walang emosyon, parang hangin na dumadaan sa isang kuweba. Marami tayong dapat pag-usapan, lalo na ang asawa mo. Marami siyang sorpresa sa'yo. Kumalas si Elias sa yakap at tumingin sa nanay niya. Nay, kamusta po? O nga po, ang dami kong dala para sa inyo. Pero teka, nasaan si Lia? Nasa kwarto pa, natutulog. Sagot ko, pilit na itinatago ang sulat sa likuran ko. Pupuntahan ko muna ang anak ko, tuwang-tuwang sabi ni Elias. Pumasok siya sa kwarto ni Lia. Naririnig ko ang mahinang gisingan nila. Ang tili ng anak ko nung makita ang tatay niya. Ang tawanan na dapat sana ay pinakamasayang musika sa bahay na to. Pero habang naririnig ko ang saya nila sa loob, lumapit sa akin si Aling Puring sa itaas ng hagdan. Ibigay mo sa kanya ang sulat na, "Yan." Bulong niya sa akin, sapat na para ako lang ang makarinig. O ibibigay ko sa kanya tong hawak ko. Nay, parang awan niyo na. Kararating lang niya, wag muna ngayon. Pagmamakaawa ko, ang mga luha ko ay nag-uumpisa ng pumatak. Kailan, Mabel? Kapag nakita na niya ang tiyan mo, kapag nalaman niyang ang kumpare niya ang ama niyan, ang pandidiri sa mukha ni Aling Puring ay sapat na para gumuho ang huling piraso ng dignidad ko. Sabihin mo sa kanya, ngayon din, lumabas si Elias mula sa kwarto ni Lia. Karga-karga ang anak namin na tila ayaw ng bumitaw. Ang saya-saya nila, para kaming isang perpektong pamilya sa isang komersyal ng gatas. Pero ang katotohanan ay nakatago sa ilalim ng duster ko at sa papel na hawak ko. Mabel, bakit ka umiiyak? Tanong ni Elias. Napansin na niya ang luha ko. Ibinalaba niya si Lia. May problema ba? May sakit ka ba? Elias. Ano yung hawak mo? Tanong niya. Tumingin siya sa papel na pilit kong itinatago sa likod ko. Huli na para itago. Hinablot niya ang papel. Akala niya siguro ay tula o sulat ng pag-ibig para sa kanyang pagdating. Sulat, tanong niya. Binabasa ang address sa envelope. Ate Corazon, sino to, bakit ka nagsusulat sa radyo? Elias, huwag mo munang basahin yan. Pilit kong kinukuha ang papel, pero inilayo niya ito. Bakit, anong itinatago mo sa akin? Mabel, ang ngiti niya ay dahan-dahang napalitan ng pagtataka at pagkatapos ay ng isang madilim na hinala. Mula nung dumating ako, hindi mo man lang ako matingnan ng diretsyo. Anong meron? Pinuksan niya ang envelope. Sa sandaling yon, parang tumigil ang mundo. Naririnig ko ang bawat paghinga ni Elias. Naririnig ko ang pagpihit ng electric fan sa kwarto. Naririnig ko ang tibok ng sarili kong puso na parang tambol na bumibilis ang hataw. Binasa niya ang unang talata. Dear Ate Corazon, hindi ko na alam kung saan ako magsisimula. Siguro nung araw na nasira ang gripo sa kusina namin. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Elias. Ang pagkalito ay naging gulat. Ang gulat ay naging galit. At ang galit ay naging isang matinding sakit na nagpabagsak sa kanyang balikat. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya na kanina ay puno ng bituin. Ngayon ay puno na ng luha at puot. Nico, ang boses niya ay parang galing sa hukay. Ang kumpare ko ang matalik kong kaibigan. Mabel, wala akong naisagot. Napaluhod ako sa harap niya. Elias, patawarin mo ako. Elias, patawad. Patawad, hinagis niya ang sulat sa mukha ko. Ang mga papel ay nagliparan sa sahig. Parang mga talutot ng patay na bulaklak. 6 na taon. Mabel, 6 na taon akong nagpakuba sa Saudi. 6 na taon akong hindi kumakain ng maayos. Para lang may maipadala sa inyo. Para may maipatayo tayong bahay. At ito ang isasalubong mo sa akin. Lumingon siya kay Aling Puring. Nay, alam niyo to, ipinakita ni Aling Puring ang test kit. Buntis siya, Elias. At hindi ikaw ang ama. Isang nakakangilong katahimikan ang namayani. Pagkatapos, isang malakas na sigaw ng pagkadurog ang lumabas sa lalamunan ni Elias. Sinuntok niya ang paderyong pader na itinayo niya gamit ang sariling pawis at dugo. Nagdugo ang kamao niya, pero alam kong mas dumudugo ang puso niya. Layas, mahinang sabi ni Elias. Elias, pakinggan mo muna ako.
Layas insigaw niya, ang boses niya ay nayanig ang buong bahay. Umalis ka sa bahay na, ngayon din isama mo ang dumi na yan sa loob mo. Huwag na huwag ko nang makikita ang mukha mo. Cliffhanger, habang kinakaladkad ako ni Elias palabas ng pinto sa harap ng mga kapitbahay na nagsisimula ng maglabasan. Nakita ko si Nico. Nakatayo siya sa kabilang kalye, nakasakay sa kanyang motor, nakatingin sa amin. Pero nung magtama ang mga mata namin, imbes na lumapit para tulungan ako, iniwas niya ang kanyang tingin at mabilis na pinaharurot ang kanyang motor paalis. Naiwan akong mag-isa sa kalsada, sa harap ng bahay na hindi na sa akin. Habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa aking mukha kasama ng aking mga luha, ang sorpresa ni Elias ay natapos na. At ang buhay ko ay nagsisimula palang gumuho ng tuluyan. Wala nang mas sasakit pa sa tunog ng kandado na umiikot sa huling pagkakataon. Click. Isang maliit na tunog, pero para sa akin, iyon ang tunog ng isang pintong habambuhay nang nagsara. Nakatayo ako sa gitna ng kalsada, basang-basa sa ulan. Ang tanging dala ko lang ay isang asul na plastic bag na kinalalagyan ng ilang pirasong duster, ang mabahong amoy ng basang aspalto, at ang bigat ng tiyan ko na tila naging isang tipak ng bato. Sa likod ng bintana ng bahay namin hindi. Ng bahay nila, nakita ko ang anino ni Leah. Nakadikit ang maliit niyang palad sa salamin. Umiiyak. Tinatawag ang mama niya na hindi na niya pwedeng lapitan. Si Elias, hindi na niya ako muling tiningnan. Matapos niya akong kaladkarin palabas, hinarap niya ang balikbayan box na dinala niya. Nakita ko kung paano niya sinipa ang mga lata ng Spam at Delata na pinaghirapan niyang bilhin sa Saudi. Nagkalat ang mga yon sa sahig ng garahe. Parang mga pangarap naming nagkadurog-durog. Pero ang pinakamasakit iyong makita ko ang likod ni Nico habang papalayo siya. Akala ko ba, nandito lang ako? Akala ko ba, hindi kita iiwan? Yung mga pangakong ibinulong niya sa akin sa tabi ng sapa at sa loob ng maalikabok na opisina sa talyer. Lahat yon ay tinangay ng usok ng kanyang motor. Sa oras na kailangan ko ng masasandalan, mas pinili niyang iligtas ang sarili niya. Mas pinili niyang tumakbo kaysa harapin ang kumparing ninakawan niya ng dangal. Doon ko napagtanto ang isang mapait na katotohanan. Ang lalaking hiningan ko ng init sa gitna ng ginaw ng aking pagsasama kay Elias ay siya ring taong mag-iiwan sa akin sa gitna ng bagyo. Naglakad ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang bawat bahay na nadadaanan ko sa barangay, ramdam ko ang mga mata sa likod ng mga kurtina. Alam ko na bukas. Ako na ang laman ng tsismis sa palengke. Si Mabel, pinalayas ng asawa dahil nabuntis ng kumpare. Ang dumi-dumi ng pakiramdam ko. Mas madumi pa sa putik na tumatalsik sa paa ko mula sa mga dumaraang sasakyan. Napunta ako sa tapat ng simbahan. Doon sa gilid, sa ilalim ng isang maliit na shed, naupo ako. Nanginginig ang buong katawan ko. Hinawakan ko ang tiyan ko. Pasensya ka na, anak. Bulong ko. Wala kang kasalanan, pero ikaw ang magdadala ng lahat ng ito kasama ko. Bakit ko ba ginawa yun? Iyon ang tanong na paulit-ulit na humahampas sa isip ko. Pag-ibig ba talaga yun? O gutom lang ako sa atensyon? O baka naman sadyang naging tanga lang ako dahil sa sobrang kalungkutan? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot. Ang alam ko lang, sa isang sandali ng paghahanap sa sarili ko, nawala ko ang lahat ng binuo ko sa loob ng 10 taon. Biglang may tumigil na lumang owner-type jeep sa harap ko. Ang liwanag ng headlight ay nakakasilaw. Mabel, inangat ko ang ulo ko. Si Tia Merly, ang kapatid ng nanay ko na may maliit na patahian sa kabilang bayan. Matagal na kaming hindi nagkakausap dahil ayaw sa kanya ni Aling Puring. Tia, hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Humagulgol na ako ng iyak. Bumaba siya at binalot ako ng isang mainit na tuwalya. Tumawag ang nanay mo. Alam ko na ang nangyari. Halika na, sumakay ka na. Habang nakasakay ako sa jeep, lumingon ako sa huling pagkakataon sa direksyon ng barangay namin. Wala na ang bahay na may makintab na tiles. Wala na ang malaking TV. Wala na ang pamilyang inakala kong tapat ako. Ang tanging natira sa akin ay ang buhay sa loob ko, isang buhay na bunga ng isang pagkakamali. Pero ngayon ay tanging dahilan kung bakit kailangan kong patuloy na huminga. Tiya,
Anong gagawin ko, tanong ko, habang nakatingin sa labas, sa mga puno na mabilis na dumadaan. Mabuhay, Maybelle. Yun lang ang magagawa mo. Mabuhay ka para sa bata, at mabuhay ka para ayusin ang sarili mo. Dumating kami sa bayan ng Chamerly. Isang maliit na kwarto sa taas ng patahian ang ibinigay niya sa akin. Amoy tela, amoy langis ng makina ng pananahi, at may maliit na bintanang nakaharap sa isang bakanteng lote. Simple lang, pero dito, walang aling puring na nagmamasid. Walang Elias na naghihintay ng tapat na asawa. Pero sa bawat gabi na hihiga ako, isang bagay ang hindi nawawala. Ang tunog ng telepono. Sa loob ng 3 araw, hindi tumitigil ang pag-vibrate ng phone ko sa loob ng plastic bag. Hindi ko ito binubuksan. Takot ako. Takot akong makita ang galit ni Elias or ang mga huling salita ni Nico. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na natiis. Binuksan ko ang phone. Akala ko, puro mura ang makikita ko. Pero may isang text mula sa isang unknown number na nagpatigil sa tibok ng puso ko. Maybelle, nasa ospital si Elias. Naaksidente nung gabing umalis ka. Lasing na lasing habang nagmamaneho ng motor ni Nico. Nabitawan ko ang phone. Ang aksidente. Ang motor ni Nico. Ang asawa ko. Ang tanong na nagpabagsak sa akin sa sahig ng maliit kong kwarto. Hanggang saan ba aabot ang pinsalang nagawa ko? At paano ako mabubuhay sa katotohanang baka? Ang huling alaala ni Elias sa akin ay ang puot na naging dahilan ng kanyang kapahamakan. Sinasabi nila na ang oras daw ang nagpapahilom sa lahat ng sugat. Pero para sa akin, ang oras ay hindi gamot. Ito ay isa lamang guro na nagtuturo sa iyo kung paano dalhin ang pilat nang hindi ka naiiyak tuwing gabi. Lumipas ang 7 taon. Nandito ako ngayon sa maliit na bayan kung saan ako dinala ni Tia Merly. Hindi na ako yung Maybelle na nakatira sa bahay na may makintab na tiles. Ngayon, ang bawat araw ko ay umiikot sa tunog ng lumang makina ng pananahi, ang amoy ng bagong tabas na tela, at ang magaspang na texture ng sinulid sa pagitan ng aking mga daliri. Hindi ako naging mayaman, pero ang bawat sentimong kinikita ko rito, alam kong akin. Walang utang na loob. Walang kasinungalingan. Si Elias, not sa... By choice, nakaligtas siya sa aksidente nung gabing yon. Nabali ang binti niya at nagkaroon ng pilat sa noo. Pero ang mas malalim na sugat ay yung nasa loob niya. Hindi na kami nag-usap pagkatapos nung gabi sa kalsada. Ang tanging ugnayan namin ay sa pamamagitan ng abogado at ni Tia Merly para sa sustento ni Leah. Pinayagan niya akong makita si Leah tuwing bakasyon, pero sa bawat pagkikita namin ng anak ko, ramdam ko ang pader. Hindi siya galit sa akin. Pero may bahagi ng pagkabata niya ang namatay nung gabing yon, at ako ang pumatay nun. Si Nico matapos ang aksidente, tuluyan siyang nawala. Balita ko ay lumuwas ng Maynila. Nagtrabaho sa kung saang talyer doon. Hindi siya kailanman nag-text, hindi kailanman nagtanong tungkol sa bata. Ang taong inakala kong pag-ibig ay isa palang anino na naglaho nung sumikat na ang katotohanan. At heto, si Gabriel, ang 7 taong gulang kong anak na lalaki. Tinitingnan ko siya habang naglalaro sa gilid ng patahian. Si Gabriel ang buhay na patunay ng aking pinakamalaking pagkakamali. Kapag tumatawa siya, nakikita ko ang mga mata ni Nico. Kapag kumukunot ang noo niya, naaalala ko ang sapa. Hindi madaling palakihin ang isang batang alam mong bunga ng pagtataksil. Sa bawat tingin ko sa kanya, naaalala ko ang sakit na naidulot ko kay Elias. Pero sa kabila nun, si Gabriel din ang nagligtas sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, baka tuluyan na akong sumuko. Siya ang dahilan kung bakit kinuha ko ang bawat pagkakataon para magbago. Minsan, kapag tahimik ang gabi at nakikinig ako sa radyo, naaalala ko yung sulat ko kay Ate Corazon. Hindi ko na yun naipadala, pero ang sulat na yon ang nagsilbing salamin ko. Doon ko napagtanto ang isang bagay na hanggang ngayon ay dala-dala ko. Hindi ko naman talaga minahal si Nico. Ang totoo, uhaw lang ako. Uhaw sa atensyon. Uhaw na makitang tao ako. Uhaw sa pagkilala na hindi lang ako isang robot na tagatanggap ng padala mula sa Saudi. Naghanap ako ng tubig sa maling balon at ang nahanap ko ay lason. Ang pinakamalaking aral na natutunan ko,
Ang kalungkutan ay hindi dahilan para manakit ng ibang tao, at ang kalayaan na hinahanap mo sa piling ng iba ay isang malaking ilusyon kung hindi mo kayang maging buo sa sarili mo. Isang araw, dinala ko si Leah dito sa bayan. Naglalakad kami sa plaza habang hawak-hawak ko si Gabriel. Mama, tawag ni Leah. Dalaga na siya, 13 taon na. Galit pa rin ba kayo kay Papa? Tumigil ako sa paglalakad at tiningnan ng anak ko. Hindi na, Leah. Matagal na. Ang totoo, mas galit ako sa sarili ko nung una. Pero ngayon, tanggap ko na. Ang bawat desisyon natin, may presyo at binabayaran ko pa rin ang sa akin hanggang ngayon. Sabi ni Papa, hindi raw siya naging mabuting asawa, kaya kayo umalis. Napangiti ako ng mapait. Sabihin mo sa Papa mo, naging mabuti siyang asawa. Pero naging bulag kaming dalawa sa pangangailangan ng isa't isa. Hindi sapat ang pera para punan ng distansya. Pag-uwi ko sa bahay nung gabing yon, humarap ako sa salamin. Wala na ang kuwintas na ginto ni Elias. Wala na ang mamahaling duster. Ang nakikita ko ay isang babaeng may mga wrinkles na sa gilid ng mata. May mga kalyo ang kamay, pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakakatitig na ako ng diretso sa sarili ko. Mali ang puso ko nung panahong yon. Sinunod ko ang pintig na hindi ko pinag-isipan. Pero sa gitna ng lahat ng pagkakamali, natutunan kong ang tunay na pagmamahal ay hindi yung nararamdaman mo sa gitna ng init ng damdamin, kundi yung kakayahan mong manindigan sa katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit. Hindi ko alam kung mapapatawad ako ni Elias balang araw. Hindi ko rin alam kung anong paliwanag ang ibibigay ko kay Gabriel kapag tinanong na niya kung nasaan ang tatay niya. Ang alam ko lang, sa bawat tahi na ginagawa ko sa makinang ito, unti-unti ko ring tinatahi ang sarili kong buhay. Dahil sa huli, hindi mo naman kailangang maging perpekto para maging karapat-dapat sa isang bagong simula. Kailangan mo lang maging matapang na harapin ang bawat bakit at bawat sana hanggang sa maging tapos na. Hanggang ngayon, kapag umuulan at naririnig ko ang patak ng tubig sa bubong, naaalala ko pa rin ang sirang gripo sa kusina namin sa Batangas. Pero hindi na ako natatakot dahil alam ko na kahit gaano pa karami ang masira sa buhay mo, hanggat humihinga ka, may pagkakataon ka pang ayusin ang sarili mo ng mag-isa, ng may dangal at ng may pusong natuto na sa wakas kung paano tumibok ng tama.